Not immature, bata pa yan. So mga ganyan, tingnan mo yung batang yan. Kung paano yan mag-act, tapos isipin mo ikaw na ganito ka kalaki, tapos ganyan yung asal mo, well, something's wrong. Well, sa kanya, acceptable dahil bata yan. But for us, acting like that, there's something's wrong. Hindi mo ba? How many times have you seen yourself like that? Ako pa minsan ganun. And I'm dealing with that with the Lord. Ay, inaamin ko po yan. No? I'm dealing with that with the Lord. Another thing, why do we need to be like Christ as a corporate believer? Corporate goal to be like Christ. Another reason is to avoid spiritual gambling. Last Friday, alam mo talaga iniingit ko kayo eh. Last Friday, kung narito lang kayo, yung mga term na ito marinig nyo, yung spiritual game, spiritual playing, gambling. No? Dito mababasa mo dyan, na kung saan sa 14, sinabi dyan, na as a result, we no longer be children, tossed here and there by wave, and carried about by every wind of doctrine, by that trickery. In Greek word, yung kubia, which literally means gambling. Maalala niyo si Kristo, nung may naglalarong tayo sa ilalim niya, pambababoy na yan. No? Iba po yung casting lots. Yung pag tinapon mo dyan, pag bumagsak sa'yo, ikaw yung taya. So, mamayang hapon, Marjun, Macrosel, casting lots tayo, kung sino manlilibre. Pag bumagsak sa'yo yan, kayo manlilibre. Medyo lang. So, eto, yung gambling, kung itong mga sama kasino, may daya din ang iba dyan. Yung mga galing na po sa Las Vegas, siguro, nakita nyo na po yung naglalaro ng trap. Tinatapos sa kaya sa roulette. Yung iba pong mga dice, kinakargahan po nila yan ng kung anong bagay dyan para ito manatiling tumayo sa ganong number. No? Ito pong dice na ito, ginagamit, sabihin na natin, sa sugalang ginagamit. Kalimitan sa sugal ginagamit. Ano po? Dito, sinabi ni John MacArthur sa kanyang commentary. Sige lang, Quibia is a term from which we get cue and was used of dice playing, just as today, being used by gamblers to manipulate others for their own advantage. Pagka tayo, hindi tayo kagaya ni Kristo. Eto, hindi kayo ma-attend ng Sunday school. Diyan kasi tinuturuan tayo ng mga doktrina. Pagkatapos ng anniversary natin, magkakaroon po tayo ng changing ng classes. Hahawakan ko po yung class 101 kung saan ituturo ko po din yung foundational doctrine ng iglesia ng mga Kristiyanong evangelical. No po? So pagka ikaw, hindi mo alam yung tamang doktrina, wala na. Malilin lang ka ng mga ito. Makikinig ka na doon kay Buloy. No? Kay Hoy Buloy. No? I am the appointed son of God. Last week I was watching him. Kasi kahit paano may salita ng Diyos na ginagawa. Sabi na ganyan. And you know, the coming of God, and He will use me. Because God is in me. And as you see God, you also see me. For I am the appointed son of God. Wow! Nilipat ko na rin, hindi ko na kaya. Mga ganun, pagka hindi mo alam, yung tamang doktrina dito, wala. Maniniwala ka rin. Malilin lang ka rin. Pagka ang pagkakilala mo lang kay Kristo ay tao lang. Wala. Hindi ka naniniwala sa deity niya. Hindi ka naniniwala na si Kristo kaya kang iligtas na bilang Diyos. Pagka tao lang, hindi ka kaya iligtas ni Kristo. Kung tao lang siya. He has no power to save you. I have this debate once with an iglesia ni Kristo. Sabi ko sa kanya, paano kayo niligtas ng isang tao? Walang imposible sa Diyos. Talaga? Walang imposible. Kaya niya bang gawing square yung below? No. Hindi niya kaya. Why? It's against logic. It's against His deity. It's against His Godhead. No? Mga ganung bagay. So pagka ikaw hindi mo alam yung tamang doktrina, at hindi ka kagaya ni Kristo, itong church na to hindi nagtuturo. No? Hindi tayo nagkakaisa sa turo ni Kristo. Woo! So that we can avoid spiritual infancy and the spiritual gambling. Parang susugalan tayo dito No?
Number 2, kailangan tatandaan, for us to be maturely united in the faith, in the family of God. Number 2, kailangan natin i-communicate love in the community of God. Community, the word community, mabasa mo dyan salitang unity. Ang community talaga, hindi mo yung masasabi sa labas kung walang unity. So wala, society lang yan. Hindi yan community. It's not community, there's no unity there. Church natin, hindi tayo magiging united, we cannot be called as community of God. Walang unity. How can we be maturely united in the unity of the faith? In the family of God? The family of God. Ito, nakakuha ko lang. Naganda na ako sa clip niya, sa image na. At palalaking lang natin ito para makita natin. Galing, no? So, speaking the truth in love seems easier to be said, sabi ni John MacArthur. But it is extremely difficult. To speak the truth in love is true. Kailangan natin tandaan ito. Kasi talagang mahirap talaga. Sa akin nga rin ako minsan. Last time, nag-preach ako last Friday. At may nag-ano sa akin, parang panel. I mean, nagkamali ako ng focus. Sinarado niya na lahat yung windows niya for some correction in my parang may affirm niya rin yung mga effort na pinaghirapan ko. Sabi ko, pagkatapos ng evaluation, I felt unease. I shared my feeling to my other pastors. Kasi ganun ako mga malalaking pastors. Pastor, ganito yung pakaramdam ko. Sa tingin mo, naging bias siya dun sa evaluation sa akin. I believe he's weak in this part. The comment, it should be compliment. Kasi puro lang siya comment, walang compliment. No? Actually, sometimes ang comment nagiging negative. So that's why we use compliment. Alam mo, magaling ka eh. Galing nung pagkaka-deliver mo dito. Pero magiging magaling ka pag ginamit mo to. Sometimes we lack that. No? So pagka ganun, parang hindi mo masabi yung speak the truth in love. Kasi you lack those things. Number 1, how to speak the truth in love? Speak the truth in love against error. Ang number 1 meaning talaga nito, ang context nito, para masabi natin yung katotohanan ng may pag-ibig laban sa kasalanan, sa maling doktrina, sa maling turo. No? Para malabanan natin yon. How can we do that? Unless we goal as family of God to be like Christ. No? Another reason. Live out the truth. You speak the truth, but you don't live the truth? Oh, come on. No? Sinasabi mo yung katotohanan, hindi ka naman umuwi sa katotohanan. Lagi kong ginagamit illustration na to. If your Christianity does not work in your family, it does not work outside. Live out the truth. When you speak the word of truth, or the truth in love, live out the truth. Sa buhay mo yan. Sa buhay mo yung katotohanan na yan. No? Marami mga Kristyano, pagka tinanong mo, 20 years na sa pananampalataya, can you explain to me, ano ang implikasyon sa iyo ng Trinity? Alam natin na Diyos ang Banal na Espiritu, alam natin, Diyos din ang si Kristo, Diyos din ang Ama. Ano naman? Ano ang implikasyon sa inyo? Wala. Wala lang. Well, something's wrong. The truth, yung katotohanan sa buhay mo, hindi mo talaga binubuhay. You may know it here. Sabi ni Stephen Carnac, a man can be theologically all-knowing, yet spiritually ignorant. Ako lagi kong winawar sa sarili ko niyan. Kahit magbasa ako ng napakaraming libro, kahit mag-prepare ako dito ng napakahabang preparation, kung wala ang puso ko dito, at dito lang lahat to, walang saysay itong sasabihin ko sa inyo ngayon. At alam ng Diyos kung ano yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Diba? Live out the truth. Speak the truth in love of the gospel. Kasi sabi ko, ano meaning natin dito? Kasabi ko ng katotohanan, wala naman sa salita ng Diyos. No? Hindi naman, labag naman sa salita ng Diyos. Magbasa mo yan paulit-ulit. Sa aklat ng Efeso, kung babasahin mo yung buong aklat na yan. Diba? Minsan nagsasabi tayo ng truth. Pati sa ganyan sa gospel. Not all truths are truth.
And to give you something para ma-arouse yung thinking nyo, not all truths is coming from the Bible. May truth din sa labas. Halimbawa, may upuan na plastic, wala naman sa Bible yan. That's truth. No? That's truth. But not all truths are truth. Bakit ko sinabi to? May isang lugar na kung saan ang pagpatay sa kanila, it's okay. Ang pagtraidor, it's okay. Yung mga bagay, yung mga bayan na hindi pa inaabot ng salita ng Diyos. Yung pinuntahan ni pangalan nito, Donald, something like that. Pinuntahan niya, itong mga headhunters na ito, at nung kinukwento niya si Jesus Christ, at si Kristo'y tinraidor ni Judas. Tuwang-tuwa yung mga tao, palakpakan sila. Parang ang hero nila, si Judas. Magtataka siya, bakit kaya? Inaral niya yung kultura. Sa kanila pala, ang kabayanihan sa kanila ay ang pagtraidor sa isang tao. So, parang ang hero nila, si Judas, yun ang hinangaan nila. Sa kanila, truth yun. But to us, it's not. The Bible says, no. So, ganun. Speak the truth in love of the gospel. Dito sa church, paano natin ito ma-apply? Well, the Bible is saying this, Matthew 15:18. When you are offering, 18:15 or something like that, o baliktad ako na. When you are offering to God, pag ikaw rin nag-aalog sa Diyos, naalala mo na may galit sa'yo, na may nagkasala sa'yo, iwanan mo yung offering mo, puntahan mo yung taong yan, kausapin mo, sabihin mo, pakita mo yung fault niya. Ito yung fault mo. That's the truth from the Bible, pero hindi natin ina-apply yan. Anong ginagawa natin? Alam mo, kapatid, si yung utang sa akin yun. Yun yung tagal-tagal na, hindi pinipalaran. Ito sa amin ng Bible. Gawin mo to. May process dyan, hindi nakinig, magsama ka ng isa pang witness. Hindi ulit nakinig, magsama ka pa ng witness ng elder ng church. O pag hindi nakinig, kasama mo na yung pastor, buong congregation. Pag hindi pa rin nakinig, anathema. Malis ka na rito. O kaya, disciplinary action. Disciplinary action, nasabi naman sa Bible yun eh. That's the truth of the Bible. Speak the truth in love of the gospel. No? Another thing. Oh, sorry. Walk in love. Sometimes it's hard for us to rebuke someone, to tell the truth in love with someone if we don't have this love in our hearts. It's really hard. No? Sometimes we tend to correct someone without love. Sa ating mga puso, ano mo, mali itong ginawa mo eh. Wala ka man lang pag-ibig sa puso mo. That's why people cannot understand, hindi kaya na tanggapin, they cannot receive your correction or your comments. Why? They don't see love in your heart. And this is the danger part. When someone does not correct you, tapos prevalent na yung ginagawa mong kasalanan, hindi ka mahal nun. Yes, they love you, but not that love. In some extent, mahal ka niya, pero hindi ganun kamahal. Pag hindi ka na nakakorek, sa isang mag-asawa, no? Honey, punta lang ako sa labas, ha? Inom lang ako. Sige lang. Honey, isang araw. Punta lang ako sa labas, inom lang ako, tsaka magbababae ako, ha? Okay lang. Honey, aalis ako sa labas. Inom, magbababae, tsaka kukunin ko na rin yung mga damit ko. Sige lang. Saan yung pag-ibig doon? Wala na. Ha? Ano yung implikasyon sa atin sa church? Nakikita na tayong mali. Mahalin mo muna yung tao.